Ano ang pakiramdam ng magkaroon ng bilyon-bilyong dolyar? Isipin mo na lang, sa loob ng isang araw, mas malaki pa ang kinikita nila kaysa sa kikitain ng karamihan sa atin sa buong buhay. Mula sa mga tech genius na bumuo ng mga kumpanyang ginagamit ng bilyon-bilyong tao hanggang sa mga business tycoon na nagtatag ng mga imperyong kumokontrol sa iba't ibang industriya. Ang mga taong ito ay hindi lamang mayaman. Sila ang ilan sa pinakamakapangyarihang tao sa planeta. Pero gaano nga ba kalaki ang kanilang kayamanan? Sino ang nasa tuktok ng listahan? At paano nila naabot ang antas ng tagumpay na tila imposible para sa karamihan? Sa video na ito, bibilangin natin ang 10 pinakamayamang tao sa buong mundo at aalamin ang kanilang kahangahangang paglalakbay mula sa pangarap hanggang sa napakalaking kayamanan. Pero bago ang lahat, baka pwede muna ako makahingi ng like at pakisubscribe na rin ang aking channel. Sobrang halaga po sa akin ito. Maraming salamat po. Simulan na natin. Tara? Warren Buffett, the Oracle of Omaha. Net worth $145 billion or 8.27 trillion peso. Sa mundo ng mga bilyonaryo, may isang pangalan na matagal ng simbolo ng matalinong pag-i-invest, si Warren Buffett. Habang ang iba ay yumaman dahil sa teknolohiya o mga bagong negosyo, si Buffett ay nagpayaman sa pamamagitan ng isang simpleng prinsipyo. Bumili ng magagandang kumpanya at hawakan ang mga ito sa loob ng maraming taon. Ipinanganak sa Omaha, Nebraska, nagsimula siyang magpakita ng talento sa negosyo habang bata pa lamang. Nagbebenta siya ng dyaryo, chewing gum at iba pang produkto upang kumita ng pera. Ngunit ang kanyang tunay na talento ay nasa pag-aaral ng merkado at pamumuhunan. Sa pamamagitan ng kanyang kumpanya na Berkshire Hathaway, nakapag-invest siya sa ilan sa pinakamalalaking negosyo sa Amerika, kabilang ang Coca-Cola, American Express at Apple. Dahil dito, unti-unti niyang naipon ang isang napakalaking kayamanan na umabot sa daan-daang bilyong dolyar. Ngunit sa kabila ng kanyang yaman, kilala si Buffett sa kanyang simpleng pamumuhay. Hanggang ngayon, nakatira pa rin siya sa bahay na binili niya noong 1950. Isang patunay na minsan, ang tunay na susi sa tagumpay ay hindi paggastos ng malaki, kundi ang matalinong pagpapasya sa bawat hakbang. Bernard Arnault, the king of luxury. Net worth $158 billion or 9.01 trillion pesos. Habang ang karamihan ay bumibili ng mga mamahaling produkto, si Bernard Arnault naman ang nagmamay-ari ng ilan sa mga pinakasikat na luxury brand sa mundo. Bilang chairman ng LVMH, kontrolado niya ang mga kilalang pangalan tulad ng Louis Vuitton, Dior, Tiffany & Co. at iba pang simbolo ng karangyaan. Ngunit hindi agad dumating ang tagumpay na ito. Nagsimula siya sa negosyo ng kanyang pamilya sa France bago niya nakita ang potensyal ng luxury industry. Habang maraming negosyante ang nakatuon sa teknolohiya, pinili niyang mamuhunan sa mga tatak na may kasaysayan, prestihiyo at mataas na kalidad. Sa paglipas ng mga dekada, isa-isa niyang binili at pinalawak ang mga kilalang luxury brands. Dahil dito, naging pinakamakapangyarihang tao siya sa industriya ng mamahaling produkto. Ngayon, ang kanyang imperyo ay umaabot sa halos lahat ng sulok ng mundo. Mula sa mga handbag hanggang sa mga alahas at mamahaling pabango, makikita ang impluwensya ni Bernard Arnault sa bawat simbolo ng karangyaan. Isang hari ng luxury na nagawang gawing ginto ang pangalan ng bawat tatak na kanyang hinawakan. Jensen Huang, the AI visionary. Net worth $178 billion or 10.15 trillion pesos. Noong 1990, kakaunti lamang ang nakakaalam sa pangalang Jensen Huang. Ngunit sa pagdating ng artificial intelligence, naging isa siya sa pinakamayamang tao sa planeta. Siya ang co-founder at CEO ng Nvidia, kumpanyang kilala noon sa paggawa ng graphics cards para sa mga video game. Ngunit nakita ni Huang ang isang bagay na hindi nakita ng karamihan, ang hinaharap ng AI. Habang lumalakas ang pangangailangan para sa artificial intelligence, ang mga chip ng Nvidia ang naging puso ng maraming AI systems sa buong mundo. Mula sa mga supercomputer hanggang sa mga advanced AI models, halos lahat ay umaasa sa teknolohiyang kanyang binuo. Dahil dito, sumabog ang halaga ng Nvidia at mabilis na lumaki ang kanyang personal na kayamanan. Mula sa simpleng immigrant na dumating sa Amerika bilang bata,
Naging isa siya sa pinakamakapangyarihang leader sa industriya ng teknolohiya. Sa panahon kung saan binabago ng AI ang mundo, si Jensen Huang ang isa sa mga pangunahing arkitekto ng rebolusyong ito at isa rin sa mga pinakamalaking nakinabang dito. Mark Zuckerberg, the social media emperor, net worth $198 billion or 11.29 trillion pesos. Mula sa isang simpleng proyekto sa dormitoryo ng kolehiyo, nabuo ang isang platform na nagbago sa paraan ng pakikipag-usap ng buong mundo. Si Mark Zuckerberg ang lumikha ng Facebook habang nag-aaral sa Harvard University. Ang dating website para sa mga estudyante ay mabilis na naging pinakamalaking social network sa kasaysayan. Habang dumarami ang mga gumagamit, lalo ring lumaki ang halaga ng kumpanya. Hindi nagtagal, binili ng Facebook ang Instagram at WhatsApp na lalo pang nagpalawak sa kanyang digital empire. Ngayon, sa ilalim ng Meta, nakatuon si Zuckerberg sa susunod na yugto ng internet, ang virtual reality at metaverse. Sa kabila ng mga kontrobersya at hamon na kanyang hinarap, nananatili siyang isa sa pinakamayamang tao sa buong mundo. Mula sa isang estudyanteng mahilig sa programming hanggang sa pinuno ng isa sa pinakamakapangyarihang kumpanya sa planeta, ipinakita ni Zuckerberg kung paano maaaring baguhin ng isang simpleng ideya ang buhay ng bilyon-bilyong tao. Michael Dell, the dorm room billionaire, net worth $234 billion or 13.34 trillion pesos. Isang maliit na silid sa dormitoryo ang nagsilbing simula ng isang imperyong teknolohikal. Nakalaunan ay magpapayaman kay Michael Dell ng higit sa inaakala ng marami. Habang karamihan sa kanyang mga kaklase ay abala sa pag-aaral, si Dell naman ay nag-eeksperimento sa pagbubuo at pagbebenta ng mga personal computer. Naniniwala siyang may mas magandang paraan para maihatid ang teknolohiya sa mga tao, direkta mula sa manufacturer papunta sa customer. Noong 1984, itinatag niya ang Dell Computer Corporation gamit lamang ang limitadong kapital. Ngunit ang kanyang kakaibang business model ay mabilis na naging matagumpay. Habang lumalawak ang paggamit ng computer sa buong mundo, patuloy ding lumaki ang kanyang kumpanya. Sa paglipas ng mga taon, naging isa ang Dell Technologies sa pinakamalalaking kumpanya sa larangan ng computer at enterprise solutions. Hindi lamang siya nakaligtas sa matinding kompetisyon ng industriya, kundi nagawa rin niyang palawakin ang kanyang negosyo sa iba't ibang bahagi ng teknolohiya. Mula sa isang estudyanteng may malaking pangarap hanggang sa isa sa pinakamayamang tao sa mundo, ipinakita ni Michael Dell na minsan, sapat na ang isang magandang ideya upang baguhin ang takbo ng kasaysayan. Larry Ellison, the software titan, net worth $235 billion or 13.40 trillion pesos. Sa likod ng isa sa pinakamakapangyarihang software companies sa mundo ay isang lalaking kilala sa kanyang matapang na personalidad at walang takot na ambisyon, si Larry Ellison. Noong 1977, kasama ang ilang kasamahan, itinatag niya ang Oracle. Sa panahong iyon, kakaunti pa lamang ang nakakaunawa kung gaano kahalaga ang data sa hinaharap. Ngunit nakita ni Ellison ang potensyal nito bago pa man ito maging malinaw sa karamihan. Unti-unting naging mahalagang bahagi ng malalaking negosyo at gobyerno ang database technology ng Oracle. Habang lumalaki ang pangangailangan sa digital information, lalo ring lumawak ang impluwensya ng kanyang kumpanya. Sa pagdaan ng mga dekada, naging isa ang Oracle sa pinakamalalaking software firms sa buong mundo. Dahil dito, umakyat ng husto ang kanyang net worth at inilagay siya sa hanay ng mga pinakamayayamang tao sa kasaysayan. Bukod sa teknolohiya, kilala rin si Ellison sa kanyang marangyang pamumuhay, mga yate, at malalaking ari-arian. Ngunit sa likod ng lahat ng ito ay isang negosyanteng nagtagumpay dahil sa kakayahang makita ang hinaharap bago pa ito dumating. Jeff Bezos, the king of online shopping, net worth $249 billion or 14.19 trillion pesos. Noong 1994, iniwan ni Jeff Bezos ang isang magandang trabaho sa Wall Street upang habulin ang isang ideyang itinuturing noon ng marami bilang napakalaking sugal. Sa isang maliit na garahe, sinimulan niya ang Amazon bilang online bookstore. Ngunit hindi nagtagal, nakita niya ang mas malaking oportunidad. Mula sa mga libro, pinalawak niya ito
hanggang maging tindahan ng halos lahat ng bagay na maaaring bilhin online. Habang lumalago ang internet, naging sentro ng online shopping ang Amazon. Milyon-milyong tao sa buong mundo ang umaasa rito para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanyang ambisyon. Itinatag din niya ang Blue Origin upang tumulong sa paghubog ng kinabukasan ng paglalakbay sa kalawakan. Sa loob ng maraming taon, naging simbolo si Bezos ng modernong entrepreneurship. Mula sa isang simpleng garahe hanggang sa isa sa pinakamalalaking kumpanya sa kasaysayan, ang kanyang kwento ay nagpapatunay na ang pinakamalalaking imperyo ay kadalasang nagsisimula sa pinakamaliit na lugar. Sergey Brin, the genius behind Google, net worth $275 billion or 15.68 trillion pesos. Bago maging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng bilyon-bilyong tao ang internet, may dalawang estudyanteng nagtatrabaho sa isang proyekto na kalaunan ay magbabago sa paraan ng paghahanap ng impormasyon. Isa sa kanila ay si Sergey Brin. Habang nag-aaral sa Stanford University, nakipagtulungan siya kay Larry Page upang lumikha ng isang search engine na mas mabilis at mas matalino kaysa sa lahat ng umiiral noon. Ang proyektong iyon ang magiging Google. Sa paglipas ng panahon, lumawak ang Google mula sa simpleng search engine patungo sa isang higanteng kumpanya na sumasaklaw sa email, mobile operating systems, cloud computing, artificial intelligence at marami pang iba. Dahil sa napakalaking tagumpay ng kumpanya, mabilis ding lumaki ang kayamanan ni Brin. Ngunit higit pa sa pera, ang kanyang ambag ay nakatulong sa pagbabago ng paraan ng pag-access ng tao sa kaalaman. Mula sa isang batang mahilig sa matematika at computer science hanggang sa isa sa pinakamayamang tao sa planeta, si Sergey Brin ay naging mahalagang bahagi ng digital revolution na humubog sa modernong mundo. Larry Page, the architect of Google, net worth $298 billion or 16.99 trillion pesos. Kung si Sergey Brin ang isa sa utak sa likod ng Google, si Larry Page naman ang itinuturing na pangunahing arkitekto ng ideyang nagbigay buhay dito. Habang nagsasaliksik bilang graduate student sa Stanford, napansin niya ang isang problema. Lumalaki ang internet ngunit mahirap hanapin ang tamang impormasyon. Kaya bumuo siya ng sistema na sumusukat sa kahalagahan ng mga website gamit ang kanilang mga link. Ang simpleng konseptong iyon ang naging pundasyon ng Google Search. Sa loob lamang ng ilang taon, naging pangunahing search engine ito ng mundo. Habang patuloy na lumalaki ang kumpanya, pinalawak nito ang operasyon sa iba't ibang larangan ng teknolohiya, kabilang ang Android, YouTube, AI at cloud services. Dahil sa kanyang malaking bahagi sa kumpanya, patuloy ring lumaki ang kanyang personal na yaman hanggang sa umabot sa daan-daang bilyong dolyar. Ngayon, ang impluwensya ni Larry Page ay mararamdaman sa halos bawat sulok ng internet. Ang ideyang nagsimula bilang isang akademikong proyekto ay naging isa sa pinakamakapangyarihang negosyo sa kasaysayan ng sangkatauhan. Elon Musk, the trillion-dollar visionary, net worth $1.3 trillion or 74.10 trillion pesos. Sa tuktok ng listahan ay isang lalaking madalas tawaging pinakaambisyosong negosyante ng modernong panahon, si Elon Musk. Mula pa noong kabataan niya, pangarap na niyang baguhin ang mundo. At sa paglipas ng mga taon, isa-isa niyang isinakatuparan ang mga layuning iyon. Sa pamamagitan ng Tesla, pinabilis niya ang pag-usbong ng electric vehicles. Sa SpaceX, binago niya ang industriya ng kalawakan at ipinakita na posible ang mas murang paglalakbay sa space. Nakilahok din siya sa iba't ibang proyekto na may layuning baguhin ang transportasyon, komunikasyon at teknolohiya. Habang patuloy na lumalaki ang halaga ng kanyang mga kumpanya, mabilis ding tumaas ang kanyang net worth hanggang sa umabot sa antas na hindi pa kailanman nakita sa kasaysayan ng modernong negosyo. Ngunit higit pa sa kanyang yaman, si Elon Musk ay naging simbolo ng walang limitasyong ambisyon. Para sa kanya, hindi sapat ang maging matagumpay sa Earth. Ang susunod na layunin ay ang gawing multiplanetary species ang sangkatauhan. Mula sa isang batang mahilig sa science fiction hanggang sa pinakamayamang tao sa mundo, ang kanyang kwento ay nagpapatunay na ang pinakamalalaking pangarap ay maaaring maging realidad kapag sinamahan ng matinding determinasyon at walang takot na pananaw sa hinaharap.
At iyan ang 10 pinakamayamang tao sa buong mundo, mga individual na nagsimula sa iba't ibang sitwasyon, ngunit nagkaroon ng iisang bagay, malalaking pangarap at matinding determinasyon. Mula kina Warren Buffett hanggang kay Elon Musk, ipinakita nila na ang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi sa kakayahang makita ang mga oportunidad na hindi nakikita ng iba. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakagulat at kahangahangang countdown videos. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.